kasalanan na nabuhay sa mundo. Di alam patutunguhan sa buhay na ito. Magulong pamumuhay ang nakasanayan ko. Para bang magandang umagay di nasisikat sa'yo. Ngunit nang si Jesus ay makilala, ang buhay ko'y may patutunguhan na. Hiwaga ng pag-ibig niya'y aking nadama. Kasalanan ko'y napatawad na, bunga ng pag-ibig niya. Hindi ko maintindihan pag-ibig mong laan. Sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ko ngayon umawit sa'yo. Jesus, kay buti mo sa tulad ko. Mula nang si Kristo sa puso ko'y naghari na. Bawat sikat ng umaga, hatid ang saya. Kaya kaibigan, kay Jesus lumapit ka. Magulong mong pamumuhay, tiyak na babaguhin niya. Pangako niya, ika'y pagpapalain. Kung sa puso mo siya'y papasukin. Kabutihan niya'y aking nadama. Ang puso ko'y namamangha sa pag-ibig niyang nalang. Di ko maintindihan ang pag-ibig mong laan. Sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ako ngayon umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo sa tulad ko. Basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Tulad ng pag-ibig mo, ako ngayon umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, tunay na kay buti mo. Lord, purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga nakikinig at sumusubaybay sa
ating programa, ang New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world. Amen. At nakaantabay po yung ating mga tagapakinig at sumusubaybay ngayon. Siguro batiin muna natin itong mga bihira nating mabanggit ito sa dami po kasi nila, no? Ganun pa man ay paabutan natin ang pagbati, no? Itong mga nag-acknowledge na sila po ay nakasubaybay sa ating programa. Si Jacob Feltronio Fuentes, no? Taga saan ba to? Sa Negros Occidental, Talisay, Negros Occidental. Si Brother Emmanuel Del Pilar, MC Balaguer, si Abby Caranto, no? Anak ni Pastor Arman Caranto. Amen. Praise God. God bless you, Sister Abby, ano? Sister Malo Panganiban, Sister Sheila Sabio. Amen. Sister Sheila Sabio, nandyan po sila sa Italy. Si Brother Elio. Pinag-pray po natin, ano, yung anak ni Brother Elyong at ni Sister Sheila, si Brother Levi. Hopefully, siya po ay tumanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Amen. Francis Bonaventi, Jonathan Gabad, Sinya Enriquez Oira. Ayan, nag-thumbs up din yung aking pinsan, ano, si Larry Murillo de Luana. Praise God. Si Pastor Ariel Gripal Antonio, Lini Tanyada, dyan po sa Iriga, beloved Sister Christy, si Jen Lopez, si Miles Sarti, Teacher Miles, si Pastor Bert Murato, si Pastor Jobet Mangaw, ano, dyan po sa may Aurora, Quezon. Pastor Jobet, magandang gabi at God bless sa inyo. Richard Rabi Gomez, at yung aking hipag, Sister Rose, nandyan po sa may Saudi Arabia, no? Sibong Umpad. Yan po yung mga ilan sa mga nag-acknowledge sa atin sa kanilang pagsubaybay sa ating programa ngayong gabi. Praise the Lord. So tayo po ay ayan. Darius Osio, God bless po Pastor at sa lahat ng taga-subaybay, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Si Teacher Miles, praise the Lord. Sister Cecil Enriquez, gandang gabi po Pastor at sa lahat ng nakikinig, God bless po. Praise God. So, tayo po ay darako muna sa prayer bago tayo magpasimula sa ating Bible study ngayong gabi, mga kapatid, ano? So, salamat sa pangunguna at pag-iingat ng ating Panginoon. Sister Ella Bensons, good evening po, Pastor. God bless all. God bless sa lahat ng mga kapatiran. Praise the Lord. So, sige, at patuloy tayong babati sa ating mga kaibigan at mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay sa programa natin, ano, dito po sa New Life United Pentecostal Church. Amen. So tayo po muna ay manalangin sa Panginoon upang tayo po ay gabayan at patnubayan po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Praise God. Maraming salamat pong muli, dakilang Diyos, sa gabing ito. Hiniling namin ang iyong pangunguna. I-bless niyo po ang aming pag-aaral at ikaw ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat nakikinig sa programang ito. Marami pong salamat at patuloy mo kaming pangunahan, bigyan ng kaalaman at karunungan sa iyo pong mga banal na salita. At maging daan nawa ito upang ang mga tao po ay makakilala at maglingkod sa iyo. Sapagkat yan ang programa mo sa bawat isa sa amin. Nais mo, Panginoon, ng lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya sa gabing ito, pinupuri at pinararangalan, tinataas ka namin, Panginoon, in Jesus' name, amen and amen. So purihin po ang Diyos, mga kapatid, at pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita ngayong gabi. Amen. So ngayong gabi po ay
Dapat sana ang ituturo ko po ay yung tungkol sa Alpha at Omega. Kaya lang po dahil sa mayroong tanong na pinadala sa atin na gusto niyang matapik, mga kapatid, ipakita ko po sa inyo sa screen. Ayan. Yan po yung nakalagay sa screen. Ito pong si Matsushita Tecumseh. Parang itong si, itong si Kopel, member ng dating daan, Kasi yung mga linya ng pagtatanong niya mula sa dating daan, nasaan ang Diyos nang hindi pa nagagawa ang langit at lupa? Kasi ito yung kanilang, ito yung kanilang parang pinagmamalaki na di umano sila yung nakakaalam ng, ng sagot kung saan nakatira ang Diyos or nananahan ng Diyos bago lalangin ang langit at ang lupa. Maganda pong talakayin yan, para at least malaman natin at maintindihan tama ba yung naging interpretation nila doon sa sagot nila ng dating daan, na yun nga po, ang Diyos daw po ay mayroong lugar na tinatahanan. Alright, Sister Irene Rasiles, Family Rasiles is watching. Sister Irene, si Brother Michael, Sister Liana at si Arkin. Yan, si Arkin po talagang bata pa, talagang sumusubaybay na, tatalino ang batang ito sa salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Okay? So God bless po, Brother Michael, Sister Sinya Enriquez Oira. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda siguro iparinig ko sa inyo yung kasi para naman hindi magmukha na parang nag-a-accuse lang tayo, sa pagsasabi natin na yung sagot ng dating daan doon sa tanong na yan, maririnig kaya ito dito sa audio natin. Yan. Okay. Ipaparinig ko lang po, mga kapatid, Kanyang mundo. Meron po kasing mundo ang Diyos. Bago nila lang itong ating mundo at saka yung langit, saka yung lupa natin, nandun siya sa kanyang mundo. 8:31 ng Kawikaan. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Meron siyang tinatahanang lupa. Sa English, Rejoicing in the habitable part of His earth. ayan, meron siyang earth na sarili niya. He is rejoicing in the habitable part of His earth. Sa Ilocano, Siraragsakak iti pagnaedan a dagana. Dagana, dagana, dagan ni Apo. Ayun. Siraragsakak iti pagnaedan a dagana. Meron tinatawag na His earth. He is rejoicing in the habitable part of His earth. Meron siyang sarili niyang lupa. At yung lupain na yon, yun ang nasa langit, kapatid, na pagdating ng araw, ipamamana ng Diyos sa kanyang mga lingkod dito sa lupa. Aalisin itong lupa na ito, masusunog ito ng apoy, at doon dadalhin ang kanyang mga lingkod sa kanyang tahanan, ayon sa ating Panginoong Hesus. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay. So, ayun, narinig po ninyo, yung sagot nila sa tanong, saan daw naroon ang Diyos, saan nananahan o nakatira ang Diyos, bago nila lang ang langit, mga kapatid. Ang Diyos daw po ay nakatira doon sa kanyang sariling mundo. Doon sa tinatawag na habitable part of His earth. Meron daw sariling mundo ang Diyos na pagdating ng araw daw, ipapamana yon sa mga tao. Yan. Kasi susunugin nga po yung daigdig natin, tapos yung mundo na yon, as if parang ang dating, mga kapatid, mayroong ibang mundo, mayroong ibang daigdig maliban sa daigdig na ito na nilalang ng Diyos, na existing na, existing na. So kaya itong tanong, sagutan muna siguro natin ito, nasaan ang Diyos nang hindi pa nagagawa ang langit
at ang lupa. Yan. Yan po yung sinasabi nilang parang pinagmamalaki na sila lang daw yung nakakaalam kung saan nakatira ang Diyos, bago nila lang ang langit. Yan. So yan po ang sagot. Ang sagot ng dating daan, ito po yung talatang ginagamit nila. Proverbs chapter 8 verse 30. Then I was by him as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth. Yan. So binibigyang diin nila yan, yung salitang habitable part of his earth, na ang Diyos daw po di umano ay mayroong sariling mundo. Yan. Mayroong sariling daigdig, at doon nakatira ang Diyos. As if itong daigdig na ito existing na. So yan po ang kanilang posisyon. At gusto kong pag-usapan natin ito, mga kapatid, no? Dahil lumilitaw doon sa kanilang sinasabi na itong daigdig na ito existing na, no? Na pagka itong daigdig na ito nagtapos, pag itong daigdig na ito ay ginunaw, yung daigdig na yon ay ipapamana. Ibig sabihin, nandyan na talaga siya, no? At doon daw nakatira ang Diyos. Meron daw mundo na, sariling mundo na tinitirahan ng Diyos. So, yan po ang kanilang position. So, ang tanong natin, ilan ba yung daigdig na nilalang ng Diyos? Yun muna siguro ang una nating itanong. Ilan ba ang daigdig o mundo na nilalang ng Diyos? Yeah. Sa Genesis chapter 1 verse 1 po, nandiyan naman po naka-record ang sinasabi ng Bible, in the beginning God created the heaven and the earth. At itong earth na ito, no? Ito po ay tinatawag na dry land. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas, and God saw that it was good. Now, dito po sa sa pag-aaral na ito, gusto ko po munang i-explore natin yung paglikha ng Diyos tungkol sa daigdig at kung ano ang nangyari sa kanila. Kasi kung mapapansin po ninyo sa creation ng Diyos sa daigdig, sa verse 1, chapter 1 verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yeah. Ilan kaya yung unang tanong natin, ilan ba yung lupa na nilalang ng Diyos? Kasi kung mayroon ng existing na daigdig na doon nakatira ang Diyos at lumalang pa siya ng isa pang lupa, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, lalabas na dalawa yung daigdig o yung sanglibutan. Mga kapatid? Ngayon, kung ang Diyos ay doon nakatira, doon sa lupa na yun na existing na o sa mundo na tinatawag, habitable part of His earth, yung binibigyang diin nila yung salitang His earth, sino naman po ang gumawa ng His earth na yun? Kasi yung tanong nasaan ang Diyos bago nilalang ang langit at ang lupa? Nasaan ang Diyos? So, ang sagot nila, nandoon siya sa kanyang habitable part of His earth. Na para bagang meron ng daigdig na ginawa, mga kapatid, na meron ng existing na daigdig na doon nakatira ang Diyos. No? Doon nakatira ang Diyos. Ngayon, ang tanong nga natin dyan, kung mayroon ng daigdig na doon nakatira ang Diyos, sino ang naglikha ng daigdig na yun? Kung mayroon, kung mayroon. Kasi ang tanong, nasaan ang Diyos bago nilalang ang langit at ang lupa? Kaya ang itinatanong natin ngayon ay ilan ba ang daigdig na nilalang ng Diyos? Sa Genesis chapter 1 verse 1, maliwanag po, isa lang, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yung earth po dyan, hindi plural. Hindi po plural. Iyan po ay singular. In the beginning, God created the heaven and the earth. Now, gusto ko lang po kayong bigyan ng idea, para, kasi yung iba kasi nagtatanong, Pastor, bakit sa Genesis chapter 1 verse 2, mayroon ng tubig dyan? Kung mapapansin po ninyo, sa verse 2,
Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ilalim ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Itong daigdig ay nasa ilalim ng tubig, naaapawan ng tubig. No? At ang Espiritu ng Diyos, the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yung Espiritu ng Diyos ay kumikilos, gumagalaw, kumikilos sa ibabaw ng, sumasa ibabaw ng tubig. Yeah. So gusto ko lang muna bigyan kayo ng kaunting ideya, mga kapatid, bago doon sa pinaka-main na answer natin doon sa question, mga kapatid. Meron lang pong isang daigdig na nilalang ang Diyos. Genesis chapter 1 verse 1. At itong daigdig na ito ay tinatawag na dry land, katuyuan. And God called the dry land earth. Yung katuyuan, yung lupa, o yung dry land, tinawag po na daigdig. Ngayon, ito po ay, nung ito ay ginawa ng Diyos, ito ay perfect at ito po ay habitable. No? Napansin po ninyo siguro doon sa, Proverbs chapter 8 verse 31, na yung pong tinatawag na His earth ay habitable, no? Natitirahan. Sa 8:31, rejoicing in the habitable part of His earth. Habitable part of His earth. Natitirahang dako, tinatahanang lupa. Yan. Tinatahanang lupa. Sabi sa Tagalog, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Yan. So, sino nagsasalita nito? Si Wisdom. So, ipapaliwanag natin yan mamaya. Nung ginawa po ng Diyos ang daigdig, it was perfect, it was habitable when God first created the earth. Isaiah chapter 45 verse 18, ito po yung pruweba na nung nilalang ng Diyos ang daigdig, ito po ay hindi sira, at ito po ay natatahanan. For thus saith the Lord that created the heavens, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa mga langit, ang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa nito. He hath established it. Itinatag niya ito. He created it not in vain. Nilalang niya ito na hindi sira. He formed it to be inhabited. Yan. Inanyuan niya ito na upang tahanan. I am the Lord and there is none else. So nung unang ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos ang lupa, ito po ay maayos, ito po ay natitirahan. Yan. Ito po ay maayos at ito po ay natitirahan. Ngayon, doon sa Genesis chapter 1 verse 2, kung mapapansin po ninyo, the earth was without form. Bakit naging na siya? Without form na siya. Sa Hebreyong salita, yung salita dyan na without form and void, sa Hebreyong salita ay tohu vabohu, na ang ibig sabihin ay waste and empty. Bakit pagdating sa verse 2, yung lupang nilalang ng Diyos, ito po ay wala ng anyo, walang laman. Samantalang sa Genesis chapter 1 verse 1, ito po ay originally nilalang ng Diyos, perfect. At ang sabi ng Isaiah 45:18, ito po ay He created it not in vain. Nilalang niya ito na hindi sira. He formed it to be inhabited. Ito po'y kanyang inanyuan upang tahanan, natatahanan. Pero bakit pagdating sa verse 2, ito na po ang nangyari. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Tingnan nyo, mayroong kadiliman. No? Ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman.
at ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. So yung daigdig walang anyo, yung daigdig walang laman, at nababalot siya ng tubig. Yan. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw, no? Upon the face of the waters. So sabi ng verse 2, sa Tagalog, ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Anong nangyari? Anong nangyari mga kapatid? Bakit nagkaganon? Samantalang verse 1, perfect yung pagkagawa sa daigdig, pero pagdating sa verse 2, sira na. Hindi po gaanong na-record ng Biblia, pero mayroon po tayong mga ebidensya na bago po si Adan at si Eva, alam niyo po sa Bible School pinag-aralan namin yung 4 na theory tungkol sa daigdig. Now, sa creation of the earth, meron pong 4 na theory dyan, yung tinatawag na young earth theory, old earth theory, pati yung tinatawag na pre-Adamic gap theory, at saka yung meron pang isa, hindi ko maalala yung isa, no? Yung isang theory. Basta 4 po yan, hindi ko lang maalala yung isa na theory tungkol diyan. Yung young earth theory, yung pre-Adamic gap theory, young earth theory, yung old earth theory. Yan. Tapos mayroon pang isa, no? Hindi ko lang maalala, no? Tulungan ako ng mga pastor na nag-aral sa Bible School, no? Mga classmate ko, ano ba yung pang-4? Hindi ko na-review yun. Praise God. Yan po ay sa panahon pa namin, that was 1994, 1995, ano? Praise God. Mamaya maaalala ko yan, no? Praise God. Okay, yung ano yun yung day-age theory, yun, nandun. Sa 4 yun, yung pre-Adamic gap theory, young earth theory, old earth theory, tapos yung day-age theory. Yung day sa Hebrewong salita ay yum, meaning a measurement of time. Yan. So 4 po yun. Okay. Ako po, personally, ang stand ko po dyan, kaya kung i-share ko man po ito sa inyo, ito po ay personal na stand ko, personal ko pong pananaw pagdating sa creation of the earth, yung creation ng Diyos. Personal ko pong pananaw, hindi po ito ibig sabihin, ito po ang stand ng United Pentecostal Church, pero sa United Pentecostal Church, itinuturo po ito, no? Kaya lang, mamimili ka lang anong stand ang gagamitin mo. Ako po, ang personal stand ko dyan is yung tinatawag na pre-Adamic gap theory. Pag sinabing pre-Adamic gap theory, yung Genesis chapter 1 verse 1 at Genesis chapter 1 verse 2, merong gap of time dyan, na may panahon na hindi na po idinitalye ng Biblia, na yung nangyari sa Genesis chapter 1, verse 1 at yung mga kasunod, hindi na po dinitalye. Hindi na masyadong i-disclose, although may makakita tayong mga talata sa Biblia na mayroon talagang naganap in between Genesis chapter 1 verse 1 at Genesis chapter 1 verse 2. Na naging dahilan bakit yung first perfect earth na nilalang ng Diyos ay naging sira, no? Walang anyo at walang laman, waste and empty. Yan. So ito po personal na ko ito baka diskusyonin ninyo ang pastor ninyo kung hindi ganito po yung kanilang stand. This is my personal view. This is my personal stand regarding the creation of heaven and earth. So ako po naniniwala ayon sa nakasulat sa Biblia, dahil sa chapter 1 verse 1, nilalang ng Diyos ang lupa, langit at lupa. Ang lupa po ay perfect ayon sa Isaiah 45:18. Pero pagdating sa verse 2, sira. Anong nangyari? So sa pre-Adamic gap theory, mayroon pong paniniwala na bago si Adan at Eva, mayroong unang nag-rule ano bang tawag yan? Merong unang namahala sa daigdig at yan po ay walang iba kundi si Lucifer. Ngayon, itong si Lucifer, nasakop niya yung buong daigdig, lahat ng tao ay nag-submit sa lahat ng unang nilalang, hindi si Adan at Eva. Ayan. Mga pre-Adamite people po sila, no? Mga pre-Adamite people. Ayan.
Ngayon, ito pong mga pre-Adamite people na ito po ay nasakop ni Lucifer at sila po ay nagrebelde sa Diyos sa pangunguna po ni Lucifer. Maging yung mga ibang anghel sa langit, sila po ay nahikayat ni Lucifer. Kaya kapag binasa po ninyo ang Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, sinasabi doon, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, doon na yung 5 ako na sinabi ni Lucifer. Mamaya babasahin natin yung talata. Pero bigyan ko muna kayo ng parang bird's eye view kung ano ang nangyari. Ito po yun, gaya ng aking pinapaliwanag kanina. Sa Genesis chapter 1 verse 1, nilalang ng Diyos ang lupa, langit at lupa. At ang lupa po, ito yung tinatawag nating dry land. Yung dry land tinatawag na earth. Ngayon, itong earth na ito o lupang ito na nilalang ng Diyos, ito po ay nilalang na hindi sira. He created it not in vain, at ito'y inanyuan niya upang tahanan. Kaya lang sabi nga natin, pagdating sa verse 2, bakit yung lupa na originally sa verse 1 nilalang ng Diyos ay maayos, perfect, natatahanan, bakit pagdating sa verse 2, without form and void, walang anyo at walang laman, ibig sabihin, sira. At yung Espiritu ng Diyos nasa ibabaw ng tubig at mayroong kadiliman, darkness was upon the face of the deep. Bakit po? Dahil yung first perfect earth na nirule ni Lucifer nung panahon, ito po ay dinestroy ng tubig. Dinestroy ng ating Panginoon. Yeah. Tingnan mo? Ayan po yung pagre-rebelde ni Lucifer. Si Lucifer, hinikayat yung mga anghel sa langit. And of course, yung mga pre-Adamite people. Nagrebelde po sila sa ating Panginoong Diyos. Ayan po, Isaiah chapter 14 verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Masasabi mo bang nation ang isang lugar na walang nakatira? So, meron pong nakatira dito nung panahon na yan po yung nirule ni Lucifer. For thou hast said in thine heart, si Lucifer ba nasa lupa nung panahon? Obserbahan po ninyo ang talata. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Aakyat ako sa langit. Yan. Itong verse 14, verse 12, parang binanggit na yung kung ano yung nangyari. Na si Lucifer nahulog mula sa langit, siya na nagpahina sa mga bansa, inilagpak sa lupa. Yan. Kung paano nangyari yan, nasa verse 13. Sinabi niya sa kanyang puso, I will ascend into heaven, aakyat ako sa langit. Kung si Lucifer nandun sa langit, bakit sinabing aakyat ako? So siya po ay nasa ibaba. Number 2, I will exalt my throne above the stars of God, referring to the angels. Itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Verse 14, I will ascend above the heights of the cloud. And finally, lumabas ang laman ng puso ni Lucifer, I will be like the Most High. Gusto niya talagang pantayan ang Diyos, mga kapatid. Gusto niyang i-dethrone ang Diyos, siya na ang maghari. So yan po, si Lucifer po, meron siyang pinagharian. So sabi ng mga Bible scholars, ito pong daigdig noon, it was first ruled by Lucifer. Kaya lang yung mga naninirahan dito, yung mga pre-Adamite people, sila po ay nahikayat ni Lucifer na magrebelde sa Diyos. Kaya nung si Lucifer po magrebelde sa Diyos, ayan, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will be like the Most High. So yun talaga ang kanyang pakay. So kaya ano ang ginawa? Nagkaroon po ng war in heaven. Tingnan po ninyo kung anong nangyari, mga kapatid. There was war in heaven. Ayan, si Lucifer, natalo siya at siya po ay ibinagsak sa lupa kasama yung mga
angelic being. So ano ang ginawa ng Diyos nung sila po ibinagsak sa lupa? Ang record po ng Awit, chapter 104, verses 1 hanggang verse 8, ito po ang record ng verse 4, Awit 104, verse 1, Blessed the Lord, O my soul, O my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty, who coverest thyself with light as with a garment, who stretches out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds in chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels his spirit, his ministers a flaming fire. Verse 5, ang sabi ng Biblia, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. Thou coverest it with the deep as with a garment, the waters stood above the mountains. Yung Diyos na nagtatag ng daigdig, ng patibayan ng lupa upang hindi makilos, siya rin po ang nag-cover nito. Thou coverest it with the deep as with the garment, the waters stood above the mountains. At thy rebuke they fled, at the voice of thy thunder they hasted away. They go up by the mountains, they go down by the valleys into the place which thou hast founded for them. Yan. So ano po ang nangyari? Nagkaroon po ng tinatawag na flood. Ano? Yung kung tawagin po ng mga Bible scholars yan ay yung Luciferian flood. Iba po ito sa flood sa panahon ni Noah. Kasi alam niyo po, kung papansinin po ninyo, yung flood sa panahon po ni Noah, yung pagbaba ng tubig unti-unti. Ano? Mapapansin po ninyo yan sa sinasabi ng mga talata diyan po sa sa Genesis chapter 8 verse 1 to 6. Hindi ko na i-discuss, mapapahaba tayo. Pero yung baha sa panahon ni Lucifer, mabilis po na humupa. At thy rebuke, they fled. At the voice of thy thunder, they hasted away. Sabi po dyan, no? At thy rebuke, they fled. At the voice of thy thunder, they hasted away. Nagmamadaling umalis po yung tubig. Pero sa panahon ni Noe, ilang araw po yung inantay nila bago bumaba yung tubig. Nung bumaba yung tubig, ilang araw pang inantay, nagpakawala pa ng uwak, nagantay na naman ng ilang araw, nagpakawala ng ibon, ng kalapati. Ano? So, unti-unti yung humupa. Kaya lang, wala tayo sa panahon para i-discuss ng gusto yan. Medyo mahaba-habang yan, mga kapatid. Medyo mahaba-habang usapin, mahaba-habang discussion. Yun lang naman po ay view. Linawin ko, ang stand ko po pagdating sa creation of the earth is yung tinatawag na pre-Adamic gap theory. Hindi po day age theory, hindi young earth theory, hindi old earth theory, kundi pre-Adamic gap theory. Yan ang dahilan kung bakit minsan nag-Bible study ako, tinanong ako ng mga young people nag-aaral sa college. Sabi niya, Pastor, totoo ba yung dinosaur? Totoo ba yung mga malalaking hayop na yan? Kung totoo yan, kailan sila nag-exist? Alam niyo po, kapag hindi ka naniwala sa tinatawag na pre-Adamic gap theory, mahirap pong ipaliwanag. So, nung ipinaliwanag ko, ganito yan. Nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa noon ay perfect na tatahanan. Sabi ng Isaiah 45 verse 18. So possible, doon sa panahon na yon na nilalang ng Diyos ang langit at lupa, possible doon sila nag-exist. May mga nanirahan dito, mga nilalang, mga kagaya din natin, mga pre-Adamite people nga lang, mga tao bago sa panahon ni Adan, na nag-exist nung panahon na pinamunuan po ni Lucifer. Siya po yung ruler ng dating daigdig noon, yung daigdig na una, yung first perfect earth nung hindi pa binabaha sa panahon ni Lucifer. Ngayon, sila ay nagrebelde sa Diyos at na-disembodied sila. So possible din po na sila yung mga ngayon ay mga demons na kumakalat at pumapasok sa mga tao kasi na-disembodied sila, naghahanap sila ng mga katawang titirahan. No wonder sa isang tao pwedeng pumasok ang legion, di ba? Merong inalihan ng demonyo. Anong pangalan mo? Legion. Legion means
ano yan, 6,000 ba o 2,000? Ganon karami, no, pwedeng pumasok. Saan sila galing? No? Saan sila galing? So sila po yung mga na-disembodied, nawalan ng katawan, na naging mga espiritong gumagala, na ngayon ay kung tawagin natin ay mga demons, no? Mga familiar spirits na gumagala at kumikilos. Yan. So sila po yun. O, kaya sabi ko sa kanya, possible na buhay sila sa panahon na yan. Kaya lang, hindi natin alam kung ilang panahon na yan. Kung million o billions of years na yan, na nakalipas na yan, hindi na detalye bago yung verse 2. No? Kasi yung concern ng Diyos, mga kapatid, bakit isinulat ang Bible, ay yung, tao. Kaya nga ang sabi ng John, chapter 21 ba yun, mga kapatid? Ang mga bagay na ito ay nasulat upang kayo ay magsisampalataya kay Kristo Jesus, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan sa kanyang pangalan. Ano? John chapter 20 verse 31. Ang mga bagay na ito ay nangasulat upang kayo magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So kaya hindi na ganoon idinitalye kasi wala namang koneksyon talaga yon sa salvation natin. Pero kung karagdagang kaalaman din lang naman, pwede namang aralin yun. Ano? At so yan po yung aking inaral, yung ganyang stand, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng kasagutan yung tanong ko, bakit nga ba yung Genesis chapter 1 verse 2, yung lupang nilalang ng Diyos, no, naging ano na siya, without form and void, samantalang nilalang siya ng Diyos, sabi ng Isaiah 45:18, na perfect. Nilalang niya na natatahanan, nilalang niya na hindi sira. Pero bakit pagdating sa verse 2, nawalan siya ng anyo, nawalan siya ng laman, no? Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. So sa Bible po, pagka pinag-usapan yung tungkol sa kadiliman, it always speaks of God's judgment. So kaya ako po personally naniniwala na nagkaroon na ng unang judgment sa panahon ni Lucifer. Yung mga naninirahan dito na disembodied, sila po ngayon ay mga demonyo, mga demons, mga espiritong gumagala-gala, naghahanap ng matitirahan, naghahanap ng mapapasukang katawan. Amen. Normally, yung mga mga marurumi, yun ang kanilang tinatahanan sa mga sementeryo. Kaya yung mga nadidemon possess, yan, pumupunta sila sa mga lugar na marumi. At yung mga demonyo, naghahanap ng lugar na walang tubig. Takot sa tubig, takot maging malinis. No wonder yung mga ayaw magpabautismo. Mag-isip kayo, mga kapatid. Bakit ayaw magpabautismo? Ang bautismo hindi rin makapagliligtas. Demonyo lang yung takot sa tubig. Ano? Yung bautismo po nakapaglilinis yan, nakapaghuhugas ng kasalanan. O ba't ayaw ng iba na magpabautismo? Bahala kayo. Basta ako, nagpabaptize na ako in Jesus' name. O kung gusto nyo maging malinis, ang konsensya, ang budhi, 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21. At kung gusto nyong mahugasan sa kasalanan, Acts 22 verse 16, magpabautismo po kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Pero kung ayaw nyo, sige, makipagsapalaran kayo. Bahala kayo. Total, ang judgment naman ay pagdating ng araw, si Lord na ang nakakaalam. Pero ako, hindi po ako makikipagsapalaran. No? Magpapabautismo po ako. Nabautismuhan na ako. Praise the Lord. Okay. So, ayan. Ngayon, ang tanong, ilan ba yung daigdig o earth na nilalang ng Diyos? Kung may iba pang lupa o yung tinatawag nilang His earth na di umano'y tahanan ng Diyos, sino naman ang gumawa ng lupang yun? Samantalang ang binabanggit sa Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pastor, merong dyan sa Jeremiah 22 verse 29, meron dyan binabanggit lupa, lupa, lupa. Ipakita ko po sa inyo, mga kapatid, kung ano po yung talata na yan. Yan, Jeremiah 22 verse 29, O lupa, 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 iyong pakinggan ang salita ng Panginoon. O earth, 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 hear the word of the Lord.
Ito po ay hindi nangangahulugan mga kapatid na mayroong tatlong lupa. Mas lalong mamroblema tayo. Yun yung dalawang lupa o daigdig, hinahanap natin yung talata. Now, linawin ko po. Hindi pwede yung makabasa ka lang ng isang talata, i-apply mo yung personal interpretation mo. Ang tawag po namin yan ay yung tinatawag na eisegesis. You are putting meaning into the text. Maling interpretation po yan, no? Ikaw yung nagko-conclude, ikaw yung nagbibigay ng idea. Ang tawag niyan is eisegesis. You are putting meaning into the text. Ang tama pong interpretation ng Bible is exegesis. Ano yung exegesis, Pastor? It is bringing the meaning out of the text. Kaya meron tayong tinatawag na marami tayong paraan ng pag-i-interpret ng Bible. Meron tayong tinatawag na scripture, interpret scripture. Kaya nga sabi ng Biblia, in the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. Kung merong isa pang existing na daigdig na di umano, ito yung daigdig o mundo ng Diyos, asan yung scripture support na mayroong ganoong daigdig? Yan. Asan yung scripture support? So personal interpretation lang po yun. Meron tayong scripture, interpret scripture, meron tayong etymology, ano ba yung original na salitang binabanggit dyan. No? Kasi ang Bible po sa Old Testament, gaya ng aking naituro kagabi, originally po ito ay naisulat sa Hebreo. So tingnan nyo po yung salitang earth doon kung ano ang ibig sabihin. Kung ano ang ibig sabihin ng earth doon. Ito ba ay tumutukoy sa mundo? Mundo ng Diyos o itong existing earth natin, yung daigdig na tinutukoy mga kapatid. Tingnan ko nga dito sa Proverbs chapter 8 verse 31. Tingnan po natin kung ano yung Hebreyong salita dyan. Yung Hebreyong salita. Ayan. Hindi ko lang maipakita sa inyo, rejoicing in the habitable part of His earth. Yung pong salitang earth dito, land, earth, the whole earth, yan. Country, yan. Ano pa? So sa original po, mula sa Strong's Dictionary of the Bible, ang sinasabi dito, from an unused root probably meaning to be firm, the earth at large or partitively a land, common country, earth, field, ground, land, nations. Yan. Original na yan? Original na kahulugan. Ang tawag po niyan is etymology. Ang hirap kasi makabasa ka lang ng talata, tapos gagamitin mo na ito na ang ibig sabihin niyan, ibigay mo yung talatang nagpapakita, scripture, interpret scripture, dapat suportado ng mga talata. So ito pong Jeremiah 22:29, hindi po nangangahulugan na mayroong tatlong daigdig dahil binanggit yung salitang o lupa, lupa, lupa. Hindi yan nangangahulugan na mayroong tatlong lupa, kundi yung pag-uulit ng salita, yung tinatawag na triple repetition, ito po ay ginagamit lamang upang magbigay o magdagdag ng emphasis, to add more emphasis doon sa kanyang sinasabi. Kagaya halimbawa ng sinabi ng ating Panginoon doon sa John chapter 3 verse 3, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So yung pong tinatawag nating double or triple repetition, ito po ay common sa tinatawag na Hebrew literary practice. Common po yan sa kanila. At ito po ay lumilitaw sa maraming pagkakataon ng Biblia. Ayan, kagaya po sa John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 5, sa Isaiah chapter 6, ang Diyos naman ay tinawag doon na holy, holy, holy. Hindi ibig sabihin mga kapatid na tatlong holy. Tatlong holy God ang binabanggit doon. Kundi basically ito pong pag-uulit, double or triple repetition, ito po ay ginagamit to give added emphasis. Hindi po ibig sabihin na tatlo ang Diyos, tatlo ang lupa. Ayan common po yan sa Hebreo, sa literary ng Hebreo, Jesus answered unto him, verily, verily, dalawang bisis inulit
yung verily. Sa Isaiah 6:3, sabi ng mga anghel sa ating Panginoon, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Holy, holy, holy. Hindi ibig sabihin tatlong banal na Diyos yan. Hindi ibig sabihin, binanggit yung salitang lupa, 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 tatlong lupa. Mas lalo tayong mahirapan maghanap niyan ng ng scripture support na ang lupa ay tatlo. Yung dalawa nga, hirap tayong maghanap niyan, lalo na yung tatlo, no? Tatlong lupa. Mahirapan po tayo. So maliwanag mga kapatid, no? Maliwanag na yung lupa na nilalang ng Diyos ay isa lang, no? Isa lang po yung lupang nilalang ng Diyos. So tingnan natin, ngayon, itanong natin sa Biblia, no? Kasi sabi nga nila, Biblia ang sasagot. Saan ba yung tirahang dako ng Diyos? Meron bang tirahang dako ang Diyos na kung tawagin ay lupa? Meron ba? Saan ba siya nakatira? Ang Diyos saan ba nakatira? Ano ang sinasabi ng Biblia kung saan nakatira ang Diyos? Tingnan po ninyo ang sinasabi ng Unang Hari 8:30. Dinggin mo ang pamanhik ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel pagka sila'y mananalangin sa dakong ito. Oo, dinggin mo sa langit na iyong tahanang dako. Ang tahanan pala ng Diyos ay langit, hindi naman lupa. Hindi naman mundo, kundi langit. 1 Kings 8:39, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako. Si Kristo mismo sa kanyang prayer, sa kanyang pagtuturo tungkol sa prayer, pagka kayo raw po ay magsisipanalangin, Matthew chapter 6 verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Hindi po lupa, nasa mundo ka, walang ganon. John chapter 17 verse 1, nung si Kristo nagpray, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. So saan tumingala si Kristo? Hindi po siya tumingala sa lupa. Tumingala siya sa langit. Pagka kayo anya nananalangin, magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. So mali po yung turo na yung Diyos nakatira doon sa lupa. Hindi po sa lupa, sa langit. Yan. Kasi kung nakatira siya sa lupa at yung lupa na yun ay iba sa lupang ito, asan yung talatang nagpapatunay na mayroong dalawang lupa? Na nilalang ang Diyos. Isang lupa para sa Diyos, mali lang yung pagkakaintindi nila. No? Mali lang yung pagkakaintindi sa talata. At ang sabi nga nila, di ba? Ang sabi pa doon sa narinig ninyo, yun daw pong lupa na yun, no? Ibababa, itong lupa na yun ay ipapamigay, no? Ipapamana. Alin ba yung bababa sa lupa, Tingnan po ninyo ang nakasulat mga kapatid sa Bible, Sa Revelation chapter 21 verse 1, pansinin po ninyo yung talata. And I saw the heaven and a new heaven and a new earth. Nakita ni Juan yung bagong langit at bagong lupa. For the first heaven and the first earth were passed away. Ang unang langit at ang unang lupa ay nawala na. And there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. So alin yung bumaba? Hindi naman po lupa, hindi naman po langit ang bumaba. Meron pong bumaba. Nakita ni John sa kanyang vision, yung bagong langit at bagong lupa, pero yung bumaba mga kapatid ay yung New Jerusalem. No? Hindi po yung bagong langit at bagong lupa bumaba. No? So ang bumaba po, New Jerusalem. New Jerusalem. Ngayon, doon sa tanong na existing na ba itong na to? Existing na ba yung lupa na yan? Nung sinasabi nila na mayroong tirahan ang Diyos, meron daw sariling mundo, may sariling lupa.
Kung existing na yan mga kapatid, sino ang gumawa niyan? Yan. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo, no? Ipapakita ko sa screen mamaya mga kapatid na mayroong kasing sinasabi doon sa merong sinasabi doon sa Isaiah 65 verse 17. Pansinin po ninyo ang nakasulat, 65 verse 17. For behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered nor come into mind. Pansinin po ninyo, I create new heavens and new earth. Yung dati, wala na, hindi na maaalala, hindi na mapapasaisip. So kung ito po, kung yung sinasabi nilang rejoicing in the habitable part of His earth, meaning, yung lupa na yan, already existing. Eh ito pong 65 verse 17, hindi naman po existing na lupa. I create new heavens and new earth. Bago ito, lalalangin ng Diyos. Na yung salitang lalang sa Biblia, yung lalalangin, no? O yung create or created, creation, sa Hebreo pong salita ay bara. Na ang ibig sabihin po sa English ng bara is to bring into being. From nothing to have. Nung sinabi ng Diyos, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, walang existing materials. Nagkaroon. So from nothing to have, to bring into being. Ayun pong sinabi sa Isaiah 65 verse 17, ang sinasabi diyan, behold, I create new heavens and new earth. Maglalalang ako ng bagong langit at bagong lupa. O kung yung sinasabi nilang habitable part of His earth, yung His earth na tinutukoy raw doon ay yung mundong tinitirahan ng Diyos, meaning existing na. Hindi ito sa Isaiah 65 verse 17. So ngayon, asan yun? Asan yung talata na yan na nagpapatunay? So sa makatuwid mga kapatid, mali lang po yung interpretation. Ngayon, siguro yung tanong, saan nakatira bago nilalang ng Diyos ang langit? Saan nakatira ang Diyos bago nilalang ang langit? Meron pong talatang makikita tayo sa Biblia. Ito po, maliwanag dyan. Siya lamang ang walang kamatayan. Referring to God, pag binasa mo po sa verse 16. Na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Yung Diyos daw po ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Ano itong liwanag na di malapitan? No? Ano itong liwanag na di malapitan? Ito po yung tinatawag na infinite glory ng Diyos. Nandoon siya nakatira. Nandoon siya nananahan sa kanyang infinite glory. Walang taong nakakita, walang taong makakakita yung kanyang infinite glory. Ang Diyos nagpakita sa mga tao sa pamamagitan ng tinatawag nating theophany. Minsan sa anyong anghel, minsan sa anyong kung ano ang anyo ang ginagamit ng Diyos. Most commonly angel ang kanyang appearance sa mga tao. No? So, yun ang nakikita. Pero yung tinatawag na infinite glory ng Diyos, kung saan nandun siya nakatahan, sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 16, ito po yung dwelling place ng Diyos bago lalangin ang langit at lupa. Kasi kung ang Diyos nakatira doon sa lupa, sarili niyang mundo, sino yung gumawa nun? O di ba ang tanong ninyo, saan nakatira ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa? Nililito nyo lang yung tao Nililito nyo lang yung tao. Ang maliwanag po, ang Diyos ang pasimula ng lahat ng bagay. Nananahan siya sa liwanag na hindi malapitan. Yung kanyang infinite glory. Yeah. Yan po ang maliwanag dyan sa Biblia. Ano naman yung infinite glory? Mga kapatid, kung mapapansin nyo po sa Biblia, sa 1 John chapter 1 verse 5, ang sabi po ng Biblia, this then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. So ang Diyos po ay ilaw. No? Ang Diyos ay ilaw.
Ang tanong, nakikita ba natin ang ilaw? O kaya natin nasasabing maliwanag kasi yung illumination ng light. But light itself cannot be seen. Tama yan sa sinasabi ng Biblia na ang Diyos hindi nakita at kailan walang taong makakakita sa Kanya. Yun po yung tinatawag na infinite glory ng ating Panginoon. Yung Kanyang liwanag na di malapitan. And it refers to God Himself. Yung light na yan, yung liwanag na yan mga kapatid. Kaya tingnan niyo po nung si Paul, nung naglalakad siya papunta ng Damasco para hulihin yung mga Kristiyano, mayroong liwanag na tumama sa kanya. Ang sabi ng liwanag, bakit mo ako pinag-uusig? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ano ang sabi mga kapatid ni Saulo? Sino ka baga Panginoon? O yan, alam nyo na yan. Yan yung tinalakay ko kagabi. Yung Panginoon na hindi ma-translate ng mga Jehovah's Witness. Yung Panginoon sa Greek Kurios hindi ma-translate sa hindi ma-translate sa Jehovah. Oh, merong nag-text doon sa kapatiran natin na wala raw tayong karapatang ipabago ang Biblia. Wala nga. Ang sinasabi ko nga lang naman ay dahil itong Jehovah's Witnesses, binago nila yung nakasulat sa New Testament, imbis na Lord, pinalitan ng Jehovah. Ngayon, bakit yung Acts chapter 9 verse 5 at yung iba pang mga talata doon, bakit hindi nila binago? Bakit hindi pinalitan ng Jehovah? Oh, kasi doon sa Acts chapter 9 verse 5, tanong ni Saulo, sino ka baga Panginoon? O kung pinalitan sana nila yun ng Jehovah, sino ka baga Jehovah? O di dapat nakilala na nila kung sino si Jehovah. Kasi yung boses na yung tinatanong, sumagot. Ako si Jesus. O dapat kung sino ka baga Panginoon, dapat sumagot si Panginoon. Kung siya si Jehovah talaga, ako si Jehovah. Hindi. Ang sumagot ay, sabi ni Kristo, ayan. Ako si Jesus na yung ipinag-uusig. Eto, mayroong si Kupil, akala ko yung Ama nasa lupa. Sino ba yung sinasabi ni Jesus na Ama? Nasa langit, kasi nasa lupa siya si Jesus. Nagugulo ka kasi hindi mo naumpisahan yung turo. Yung turo natin for basic question. Maganda siguro balikan mo. Kasi kung paulit-ulit kong ituturo dito, ay baka magsawa naman yung mga nanonood na iba. No? Si Kristo po bilang tao, siya'y nasa lupa. No? Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pero bilang Diyos, nandun siya sa langit. Pwede ba yun si Kristo nasa lupa at the same time nasa langit? Pwede. Kayang-kayang gawin ng Diyos yun. Ako nga, nandito ako sa bahay ng kapatid ko, nagtuturo. Nandito ako, pero nandyan ako sa mga tahanan ninyo. Nagagawa ko yan. Tao ako. Bakit? Sa pamagitan ng technology. Pero ang Diyos, kaya niya bang gawin yun? Siya naman may-ari ng technology. Kaya niyang nasa langit siya, kaya niyang nasa lupa siya. He can be in different places at the same time. Yan. Anong ibig sabihin, Pastor, na yung Diyos nagkatawang tao? Ang ibig sabihin ba nun? Nawala na ng Diyos sa langit? Hindi nawala ng Diyos sa langit. Ang ibig sabihin lang nun, yung center of activity niya, nakapokus sa lupa nung siya'y nagkatawang tao. But God is everywhere. Sumasa lahat ng dako. Yan. Pinaliwanag ko yan sa mga unang turo. Ang Diyos nasa lahat ng dako. Ayan, hinahanapan tayo ng talata niyan. Binigay ko na yung talata. Kaya, hindi ko nasasabihin ngayon para balikan ninyo doon sa mga nauna kong turo. So, hindi po magulo. Yun na ang sinabi ko nung una pa. Kapag hindi nyo alam yung basic teaching ng Bible tungkol sa Godhead, yung 4 na tanong, malilito talaga kayo. Pero kapag alam mo yung turo ng Biblia, 4 na tanong, di ba? Unang tanong, mayroon bang Diyos? Pangalawa, ano ang Diyos? Pangatlo, ilan ang tunay na Diyos? At pang-4, sino ang tunay na Diyos? Sinagutan na po natin yan. Balikan nyo na lang po. No? Balikan nyo na lang doon sa, iwan ko kung na-upload na yung pamangking ko. Mamaya, tatanong ko kung na-upload na. Makikita nyo po doon yung mga unang pagtuturo. No? So, hindi po nalilito. Hindi tayo nalilito.
Hindi tayo nalilito. Maliwanag sa atin. Mayroong Diyos. Yan. Maliwanag yan sa atin. Pangalawa, ano ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Itong Diyos na Espiritu, nagkatawang tao. Maliwanag yan sa Biblia. Ngayon, sino itong Diyos na nagkatawang tao? Si Jesus Christ. Kaya ang tanong, sino ang tunay na Diyos? Ilan ang tunay na Diyos? Iisa. Sino ang tunay na Diyos? Si Jesus Christ. Bakit? Siya yung nag-iisang Diyos na nagkatawang tao. Kung si Kristo Diyos at yung Ama, Diyos na iba kay Kristo, dalawa na ang Diyos niyan. Kaya nga, ang sinasabi natin, doon kayo mag-umpisa sa basic. Kasi pag tinalakay natin ito, parang ganito kasi yan eh. Pag pumasok ka sa school, dapat ang pasukan, halimbawa June, first week of June, pumasok ka, July na, marami ka nang mamimiss na subject. Yan. Ang kaibahan lang dito sa ating Bible study, pwede nyong balikan yung na-miss ninyong subject. Yan ang advice ko sa iyo, sino ba to? Si Matsushita Tecumseh. Balikan nyo po yung mga nauna kong turo para hindi kayo malito. Kasi pagka hindi nyo alam yun, ay malilito talaga kayo, maguguluhan kayo. Pero yung mga nakikinig dito, na mga nung una pa, sa umpisa nasubaybayan na, mag-message nga kayo kung kayo nalilito. Makikita kayo nito ni, sino ba to? Ni Matsushita Tecumseh. Mag-message nga kayo mga kapatid kung kayo ay nalilito o naiintindihan nyo yung turo na itinuro natin dito mula pa sa pasimula. Amen. So sino po yung ilaw, yung liwanag? Si Jesus Christ. Kaya ito po yung sinasabi natin. Kung sinasabi po ng dating daan na yung Diyos ay nakatira doon sa kanyang sariling mundo, meaning existing na yon. Iba yun dito sa sinasabi ng 65 verse 17 na yung lupa, bagong langit at bagong lupa, lalalangin yan ng Diyos. Hindi yan nilalang na, kundi lalalangin pa lang. Yan ang dapat na Kaya saan nakasulat sa Biblia, may dalawang mundo na nilalang ang Diyos. O kaya kung gagamitin nila yung nandoon sa Jeremiah, yung talatang pinakita ko po sa inyo kanina, tatlo ang lupa, kung gagamitin nyo yon, Jeremiah 22:29, mas lalong mamroblema saan makakabasa ng talata na tatlo ang mundong nilalang ng Diyos. Mas lalong mamroblema dyan. Ang maliwanag po, isa lang ang mundo, earth, na nilalang ng Diyos. Yan. Ngayon, eto na po, paliwanag natin. Baka naman mali lang yung interpretasyon nila tungkol sa habitable part of His earth. Yung His earth, ano po ang ibig sabihin nung Proverbs chapter 8 verse 31, rejoicing in the habitable part of His earth? Ang ibig sabihin po nito, itong wisdom, in the habitable part of the earth, itong si wisdom is especially displayed in the works of God, in the affairs of men. Yung mga ginagawa ng tao, yung mga aktibidad ng tao sa mga lugar, sa daigdig na kung saan may mga nakatira. Yun ang ibig sabihin doon. Sa daigdig na may mga nakatira, yung wisdom po, kasi ang nagsasalita dyan si wisdom, siya po ay nadi-display, especially displayed in the works of God, yung wisdom, yung mga gawa ng Diyos, sa gawa ng Diyos, itong wisdom ay nadi-display ito sa mga ginagawa ng tao. So, ito po yung nagpapakita yung providence ng Diyos is over all and all subjects of all are subjects to His eternal care. Merong sinasabi yung isa nating writer, mga kapatid, si Daniel C. Graves. Ang sabi niya ito, wisdom rejoices particularly in the human beings who receive her. Ito ang ibig sabihin noon. Itong si wisdom ay nagagalak partikular doon sa mga tao na tumatanggap sa kanya. Di ba kapag nagkaroon ka ng karunungan, na-appreciate mo yung wisdom na yun, na-appreciate mo yun? So kaya, yun ang ibig sabihin na itong si wisdom, nagre-rejoice siya doon sa mga tinatahanang dako. Yung mga lugar na kung saan may mga nakatirang tao,
itong si wisdom, nagre-rejoice siya. Bakit? Sapagkat siya po ay namamagnify, siya po ay nadi-display, siya po ay napag-uusapan, no? Siya po ay naluluwalhati, ano? Ang sabi po dito, she is above the reach of the animal kingdom, and she has no purpose in dwelling in the uninhabited parts of the earth. Oh. Doon sa mga lugar na walang nakatira, si wisdom ba ay ano doon? Matutuwa ba doon si wisdom? Meron bang mag-a-appreciate kay kingdom, kay wisdom doon sa lugar na walang nakatira? So anong ibig sabihin ng habitable part of His earth? Ang ibig sabihin ng His earth, ito na yung mundo na to, na kung saan may mga nakatirang tao, at sa mga taong nakatira, yung wisdom na i-exalt, yung wisdom ay nadi-display. Yan, yun ang ibig sabihin. Now, tingnan mo po, pag ikinumpara mo ito sa ibang mga salin ng Biblia, dito ka magkakaroon ng kaisipan kung anong ibig sabihin. Kaya ang daming nadaya ang daming naloko, pinaniwala na mayroong sariling mundong tinitirahan ang Diyos. O sino yung gumawa ng mundo na yun? Ha? Ang tanong nga ninyo nasaan ang Diyos bago nilalang ang langit at lupa? Bakit? Meron pa bang ibang lupa maliban sa lupang ito? Saan yung talata na yan, mga kapatid? O, tingnan niyo po ang translation sa ibang salin. Anong nakasulat? Sa New International Version, anong nakasulat? Proverbs 8:31, rejoicing in His whole world and delighting in mankind. Nagagalak sa buong sanglibutan o buong lupa at naliligayahan sa sangkatauhan. O, ano naman ang sabi ng International Standard Version? Rejoicing in His inhabitable world and taking delight in mankind. Nagagalak siya doon sa natitirahang daigdig. O di ba binasa natin Isaiah 45:18? No? Nung nilalang ng Diyos, nilalang niya ito na hindi sira. Inanyuan niya ito upang tahanan. O, kaya yung wisdom natutuwa doon sa daigdig na tinatahanan. Yung lugar na may mga nakatirang tao, doon natutuwa ang wisdom. Bakit? Nai-exalt, na pag-uusapan si wisdom. Mamaya papaliwanag ko yung kasi ginagamit nila ito na yung Proverbs 8:28 to 30, 22 to 31. Ginagamit nila ito to prove that there are more than one person in the Godhead. O, papaliwanag natin mamaya. Ito. Proverbs 8:31, I was happy in His whole world. Ako'y natutuwa, sabi ni wisdom, I was happy in His whole world, and all the people gave me pleasure. Oh, yan. Pinapababaw po ng Biblia yung paliwanag para maintindihan natin. Kasi mayroong mga nakabasa lang gano'n, o ganito, ganyan na ang ibig sabihin. Ay, exegesis po yan. You are putting meaning into the text. Your own interpretation. Hindi po yan ang interpretation. Ha? So, hindi yan. Tingnan natin yung mga yung mga nag-comment. Pagkatapos nitong sinasabi ni na nalilito raw siya. Ayan. Asan na ba yun? Praise God. Asan na yun si Kopel? Ayan. Oh, ayan. Magulo ata. Ito. Asan na yung reply ng mga kapatiran, yung mga nanonood? Ito. Ayan. Carlo Tristan Bongo, big amen pastor, praise the Lord. O yan nakikita mo yan. Tikom si Kopel, nakikita mo po yan. Yuli Albao, yes amen, correct po pastor. Cecil Enriquez, litong-lito ang Jehovah, ayaw kasi indindin, kaya nalilito. Yes, mahihilo pa sila pag di nila alam ang tunay na Diyos. Si Ansi, Sister Ann, amen, wag po natin limitahan ang kayang gawin ng Panginoon. He is powerful. Let's pray wisdom from Him para maunawaan. Malinaw na malinaw po ang turo. God bless po, Pastor. To God be all the glory in Jesus' name. Melds Cuneta, ikaw lang po ang nalilito.
Dennis Ibuniti, good evening Pastor. Dapat magpakilala ito si Matsushita. Hindi yan ang pangalan yan, Pastor. Ayaw humarap sa katotohanan. Okay, Edlin Sereno Dasilio. Nakarecord po ba lahat ng teaching mo po, here po Pastor, para mapanood ko po? Opo, doon sa, in-upload yata doon sa YouTube account ni Mimil, nung pamangking ko. Tingnan ko lang po. Bibigay ko yung link dito, no? Baka bukas kasi hindi ako ang mga gumagawa, hindi ako gaanong marunong sa computer, Okay. Ayan, sagot ni Brother Emmanuel, nakarecord po lahat. Yan. Ella Bensons, balikan at basahin sa Biblia. Yan. Edlin Sereno Dasilio, yung kahapon po, yung about sa Jehovah po, nakarecord din po yon. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ella Bensons, napakalinaw po Pastor ng turo. Yan. Carlo Tristan Bongo, kilalanin mo bro si Jesus Christ para makilala mo ang Ama, ang tunay na Diyos. Beloved Sister Christy, ayan, ito naman Sister Christy, mga in-invite niya na manood. Eden Miguel, George Galas, si Pastor George, kaibigan ko po ito, no? Si Pastor George, dating District Youth President, kasama ko po ito sa National Committee. Ang aming National Youth President noon ay si Pastor Nel Acuesta. Yan. Pastor George Galasinaw, ang magiting nating pastor dyan sa may ano bang lugar to? Si Pastor George? Praise God. Okay. Basta sa ano yan, NWLD ba o WLD? Yan. Ricky Sangli, UPC La Castellana are watching in watch party. La Castellana kay Pastor Arman Caranto, ano? Yan. Okay, search mo YouTube. Ayan, yan sa YouTube natin, ano. Okay, watching from radyo natin Santa Elena. Yung ating pastor diyan sa may Santa Elena, Camarines Norte, si Pastor Piping Belmonte. Yan, Yuli Albao, Pastor, malinaw pa po sa tubig ang yung turo. Paano naman naging malinaw sa tubig? Siguro ang ganyang mga expression ay pagpapakita lang na naintindihan nila yung turo. Yan. Kung wala pa sa YouTube, balikan mo sa timeline ni Pastor Rani yung turo kahapon. Ayan, ito pa, nalilito sila kasi mali ang katuruan, narinig sa turo ng kanilang ministro. Ngayon, narinig nila ang totoo, kaya pag pinagsama nila turo dito, turo nila, hindi lang lito, hilo-hilo pa. Ayan, okay. Okay, kaya dapat balikan nila, basahin ang Bible na naturo dito at nalinaw naman dito ang mga nababasa, mabanggit sa aral ni Pastor. Dami ng mga ano dito. Warlito Kabanting, dyan ito sa Riyadh, ano? Malinaw ang turo mo, Pastor. Sila ang naguguluhan. Pag-aralan nyo ang Bible, mga kapatid, walang kontradiksyon sa turo ng UPC. Yan. O, sabi naman ni Beloved Christy, Sister Christy, wala pa kasing Espiritu Santo na nananahan sa kanila. Okay. Darius Oseo, may God open your heart for the revelation of who is God and what God can do to you. Yeah. So yan Tikom si Kopel, maliwanag ang mga nanonood, nakikinig dito, maliwanag sa kanila. Sinasabi nga, maliwanag pa sa tubig, maliwanag sa sikat ng araw. Ang gawin mo lang po ganito, huwag ka lang doon sa isang version kasi baka di mo maintindihan. Eto, may mga nagbibigay linaw. Anong ibig sabihin nung His earth? Hindi po yan lugar na kung saan nakatira ang Diyos sarili niyang mundo. Ang sabi po ng New International Version, rejoicing in His whole world and delighting in mankind. International Standard Version, rejoicing in His inhabitable world and taking delight in mankind. Proverbs 8:31, I was happy in His whole world, and all the people gave me pleasure. Yan po yung sinasabi ni Wisdom. Yan, tungkol sa daigdig. Hindi po tirahan ng Diyos na ibang mundo dito sa mundo natin. Maling interpretasyon po. Ano? Maling interpretasyon po yun. Now, alam nyo kung bakit nag-resort sila sa ganoong interpretation? Kasi ganito po yun, ano? Ganito po yun.
Itong Proverbs 8:22 to 32 na binasa po natin, ito po ay ginagamit ng ilang mga tao, ilang mga tagapagturo in attempt to make wisdom. No, nag-a-attempt po kasi sila na gawin nila na itong wisdom na tinutukoy dito, ito yung second person of the Godhead. No? Ayon po sa kanila, yung wisdom na tinutukoy anya dyan, si Kristo yan. Kasi mayroong mababasa sa 1 Corinthians 1:24 na ganito. No? Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yan. So, ito po yung ginagawa ng iba, no? Ang ginagawa nila, sinusubukan nilang gawin na yung wisdom na tinutukoy sa Proverbs chapter 8, ito raw po yung second person in the Godhead. Na yung second person na yun, si Kristo. Kasi si Kristo daw po ang wisdom ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Christ is the power and the wisdom of God. O anong sagot natin dito? Maling interpretasyon po ito. Yung gawin mong si Kristo, yung wisdom dyan sa Proverbs chapter 8, gawin mong second person of the Trinity, maling interpretasyon po yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, dyan po sa Proverbs chapter 1 verse 20 to 33, Proverbs 8 chapter 1 verse 36, at Proverbs chapter 9 verse 26, ay feminine po ang gender ng pronoun na ginamit. Lahat po yan ang tinutukoy si wisdom. Proverbs chapter 1 verse 20, no? Hindi na natin basahin yung mahabang mga talatang yan. Kunin na lang natin yung talatang nagpapakita tungkol kay wisdom. No? Proverbs 1:20, wisdom crieth without, she uttereth her voice in the street. Tingnan niyo po yung pronoun na ginamit, she. Her, masculine ba yan? Hindi. Feminine po ang gender ng pronoun na ginamit. Proverbs chapter 8 verse 1, do not wisdom cry and understanding put forth her voice. Chapter 9 verse 1, wisdom hath builded her house, she hath hewn out her 7 pillars. Kita niyo po, kung sasang-ayon tayo na yung wisdom sa Proverbs chapter 8 na sinasabi nila, si wisdom daw, si Kristo yun, yung second person of the Trinity, kasama na ng Diyos Ama. Magkasama na sila sa Proverbs chapter 8 verse 22 to 32. Magkasama na yung Ama at saka si Kristo. O lilitaw, dahil kung si wisdom dyan, si Kristo, lilitaw, babae pala ang second person of the Godhead. Babae pala kasi, wisdom hath builded her. Wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets. That not wisdom cry and understanding put forth her voice. Puro po yan, feminine gender yung pronoun na ginamit. So kaya, yun pong tinatawag na interpretation nila na si Kristo po ay second person of the Godhead, no? Yung wisdom dyan ay yung second person referring to Jesus Christ dahil nabasa po yung 1 Corinthians 1:24, hindi po totoo yun. Ito pong wisdom dito, ito po sa Proverbs na mga talatang binanggit ko, ang tamang interpretation po nito ay dito po sa mga talatang ito, pinipersonify lang po si wisdom, no? Pinipersonify lang po si wisdom as a literary or poetic device. Alam naman po natin mga kapatid, familiar tayo sa maraming mga halimbawa sa literature kung saan po yung author pinipersonify niya yung idea, no? Yung emotion o kaya yung mga iba pang intangible na bagay, for the sake of what? Emphasis, vividness, and illustration. Kasi halimbawa, yung emotion, halimbawa yung pag-ibig, kung hindi mo ipipersonify, paano mo siya mabibigyan ng linaw? No? Paano mo siya mai-illustrate? No? Halimbawa yung idea.
Yan po ay normal sa tinatawag na mga literary and poetic device, mga kapatid. Pagka sinabi nating pinipersonify, ibig sabihin yan ay inire-represent siya by a figure in human form. Halimbawa, yung mga public pageants and drama na yung virtue at saka yung vices, yung magagandang asal, yung tinatawag na mga bisyo, ito po ay pinipersonify nila para para mas lalong maintindihan yung mga nakikinig. Ano pa ang ibig sabihin ng personification? Personification represents or embody in a physical form. Halimbawa yung salitang trustworthiness, yung mapagkakatiwalaan. Para mabigyan mo siya ng linaw, magbigyan ng diin, gagawin mo siyang ipipersonify mo para bagang inire-represent siya ng isang tao at yung mga ginagawa niya, yung sinasabi niya, yun yung mga characteristics na nagde-define nung salitang trustworthiness. Yung wisdom dyan, pinipersonify lang. Pinipersonify lang. Nagagalak ako sa tinatahanang dako, sa lupa, in his habitable part of the earth, in the habitable part of his earth. Ibig sabihin ni wisdom, sa lupa na kung saan may mga taong nakatira, nagagalak ako. Bakit? Sapagkat nai-exalt na pag-uusapan. Ito pong si wisdom. Yeah. So hindi po siya second person of the Trinity. Bakit? Sapagkat mga kapatid, kapag ginawa nating second person of the Trinity yan, ay di ang second person pala, babae. Hindi po yan. Purely, yung wisdom po yan na mula sa Diyos. No? So, ano yung proper way to view wisdom in the Bible, mga kapatid? Ano yung tamang way natin para magkaroon tayo ng tamang pananaw kung ano ang wisdom? Ang wisdom po ay isa sa mga attributes ng ating Panginoong Diyos. Part of His omniscience. Di ba pinaliwanag ko sa inyo, God is omniscient, all-knowing. So yung wisdom of God, ito po ay isa sa kanyang mga karakteristik. Amen. So, itong wisdom, mga kapatid, ito ay isang bagay na mayroon ng Diyos at pwede pong i-impart sa atin. Kaya nga mayroong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12 na word of wisdom. Si Solomon, full of wisdom. So, yun po'y katangian ng Diyos na pwedeng may impart sa atin. Of course, dahil yan ay katangian ng Diyos, yan ay katangian ng Diyos, mga kapatid, para bagang lumilitaw na parang siya yung Diyos, parang ganun eh. Pero, hindi, katangian lang yun ng Diyos. Bakit? Sapagkat, sa pamamagitan ng ang wisdom, ito po yung ginamit ng Diyos. Halimbawa, sa paglikha. Ang paglikha, ginamit din ng Diyos ang wisdom niya eh. Tingnan po ninyo ang nakasulat. Psalms 136 verse 5. To him that by wisdom made the heavens, for his mercy endureth forever. So siya na sa pamamagitan ng karunungan nilalang ang langit. Proverbs chapter 3 verse 19. The Lord by wisdom hath founded the earth. Jeremiah chapter 10 verse 12. He hath made the earth by His power, and He has established the world by His wisdom. So yan po, makikita natin na ang wisdom po, ito ay part of God's characteristics. Yung tinatawag na attributes ng ating Panginoong Diyos. Yan. Hindi po second person of the Trinity. Yan. Ito pong wisdom, ito po ay bagay na mayroon ng Diyos na pwedeng ibigay sa atin. So ano ang ibig sabihin ni Kristo na si Kristo yung karunungan ng Diyos? Doon sa Kawikaan, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Ano ang ibig sabihin? Christ is the wisdom and the power of God. Hindi po nangangahulugan na si Kristo ay ibang persona sa Diyos, kundi sa halip na kay Kristo nananahan ang lahat ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kasama pa ang ibang mga katangian. Kasi po,
Bakit Christ is the wisdom and the power of God? Kasi si Kristo po, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung wisdom of God, yung power of God, nasa Kanya. O ito, sasabihin ko sa mga Jehovah's Witnesses, kapag hindi nyo in-acknowledge na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao, yung Diyos nyo walang alam. Because Christ is the wisdom and the power of God. Pag inalis mo si Kristo, walang karunungan ang Diyos nyo. Walang kapangyarihan ng Diyos nyo. Bakit? Christ is the wisdom and the power of God. So anong ibig sabihin natin mga kapatid? Dahil si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Diyos ba na nagkatawang tao si Kristo mga kapatid? Yes. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang Diyos nagkatawang tao. O sino yan? Si Jesus Christ yan. Dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, natural lang na yung wisdom of God at yung power of God na kay Kristo. Yan. Ito po. Colossians chapter 2 verse 2 at verse 3. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at ng karunungan at ng kaalaman. So si Kristo po ang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. At sa unang Korinto 1:24, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Iyon yung ibig sabihin mga kapatid. Christ is the wisdom of God and the power of God. Sa pamamagitan ni Kristo, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos nahayag sa sangkatauhan. So ang wisdom po o karunungan ay isang katangian o attribute ng Diyos, mga kapatid, na inilarawan sa Old Testament, pero nung nagkatawang tao na siya, ito ay nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Amen. So ito po, bago ako magtapos, ipakita ko na lang po sa inyo yung ilan sa mga lugar kung saan nananahan ang Diyos. Yan. Bago po ako magtapos, yan. Mga lugar kung saan nakatira o nananahan ang Diyos. Sa ngayon, siya po ay nasa langit. Unang Hari 8:30, Mateo 6:9. Nasaan pa siyang dako nakatira mga kapatid? Sa bagong lupa kapag ang kanyang capital city, yung New Jerusalem, ay nailipat na dito sa lupa. Kasi pagdating ng araw, yung New Jerusalem, ibababa yan. Yun yung nakita ni John the Beloved. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, nananaog buhat sa Diyos mula sa langit. Bumababa dito sa lupa. Alin yung lupa na yon na pananahanan niya? Ito yung bagong lupa na lilikhain ng Diyos. Hindi nilikha na. Lilikhain pa lang. Yan po ay nasa Isaiah chapter 65 verse 17. Kaya wala pong dalawang lupa, walang tatlong lupa. Isa lang ang lupa, isa lang ang earth sa kasalukuyan. Yung bagong langit at bagong lupa, lilikhain pa lang yun ng Diyos. At yun yung lugar, yung mga lugar na ipapamana ng Diyos pag maghahari tayong kasama ng Panginoong Jesucristo. Hindi yan yung dating tinatahanan ng Diyos na sinasabi nilang habitable part of His earth. Mali lang yung interpretation. Mali lang yung interpretation. Okay. So ano pa? Saan pang mga lugar na nakatira ang Diyos? Number 3 mga kapatid ay sa sanctuaryo sa gitna ng Israel. Nung ang Diyos po, sabi ng Diyos, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Yan. Saan pa sila? Saan pa siya nakatira mga kapatid? Tingnan pa natin. 1 Kings chapter 8 verse 12, nang nagsalita si Solomon, ang Panginoon nagsabi na siya ay tatahan sa salimuot na kadiliman. Ito yung pinaliwanag ko kanina. 1 Timothy 6:16, sa liwanag na di malapitan. Yung infinite glory. Yan. Saan siya nakatira? Nabanggit din sa awit 135 verse 21, siya ay tumatahan sa Jerusalem. Ibig sabihin, nandoon ang Panginoon, yung center of activity niya, nandoon siya nung siya ay nagkatawang tao. Sa Sion, ang Sion po ay referring to Jerusalem din po yan. Saan pa?
kay Kristo. Ito na yung sinasabi ko mga kapatid. Yung sagot natin doon sa paanong si Kristo naging ama. Ayan. Ganito po yun. Yung pagiging ama ni Kristo, yung kanyang pagka-Diyos. Yun ang ama, yung Espiritu na Diyos, ang tawag doon ama. Yeah. Yun nga lang yung pangalan yun, si Jesus Christ yun. So yung Diyos na Espiritu, nananahan kay Kristo. Yan ang sabi niya sa doon sa tanong ni na Filipi. Hindi ka ba naniniwala, nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? So ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Yan. So yung Ama, yung Diyos na Espiritu, nananahan kay Kristo. Kaya nga, I and my Father are one. Saan pa nakatira? Sa mananampalataya. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? Kailan nangyari na yung Espiritu ng Diyos, yung Diyos ay nakatira sa atin? Kapag tinanggap mo ang Holy Spirit. Yeah. So kaya doon sa mga hindi pa tumatanggap ng Holy Spirit, wala pang nakatirang Diyos sa inyo. Yeah. Kailangang tumira yung Diyos. Kaya doon sa talata mga kapatid, sa Isaiah 57 verse 15, ito po ang nakasulat. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, referring to heaven. Nakasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso sa nagsisisi. Yan. So saan nakatira ang Diyos? Spiritually speaking, God dwells inside of us. Amen. Romans 14:17. Yan. Luke chapter 17. The kingdom of God is within you. Yan. So, saan nakatira ang Diyos? Dapat tumira siya sa atin. Amen. At ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Praise God. So mga kapatid, marami pong salamat sa lahat ng mga nakinig at sumubaybay. I'm hoping na nasagutan po ang inyong tanong. Si Kopel, si Kopel, balikan niyo yung mga, yan, parang pinorward ng aking pamangkin, yung tawag po nito, yung link, yung link ng, ayan, i-search nyo lang daw po, Rani Cometa, lalabas na po yun. Yung mga unang turo ko po, yung basic question about sa pagka-Diyos, balikan po ninyo doon. Huwag kayong manghinayang sa kasino yung load na yan para sa kaligtasan nyo yan mga kapatid. Huwag ho kayong manghinayang para maintindihan ninyo. At kapag kayo'y manood, huwag kayong manonood na mayroon na agad pagkontra sa puso ninyo. Hayaan nyo lang munang makinig tapos sa alang-alang, mag-isip, mag-pray para maintindihan. So wala pong ibang daigdig na nilalang ang Diyos. Ang daigdig na nilalang ng Diyos, isa lang, itong mundong ito. Ngayon, sa tinatawag na sa millennial kingdom ng ating Panginoong Jesucristo, gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Isang magandang topic po na pwedeng pag-usapan yan. Yung new heaven and new earth. Paano ito lalalangin ng ating Panginoong Diyos? Abangan po ninyo yan. Ang dami nang ituturo galing sa Biblia, mga kapatid. Ang dami, kaya wag po sana kayong magsawa. Ang dami natin pwedeng pag-usapan. Ayan. At least ngayon, ako naman ay nagbibigay ng galang at sa mga pastor natin. Kung naituro ko man po dito yung pre-Adamic gap theory, ito po ay personal stand ko po. Hindi ko ini-influensyan ang kapatiran. Total, wala naman masyadong connection yun sa salvation. At least meron tayong ideya. Sa Bible School, itinuro yan sa amin yung 4 different kinds of creation theory, yung day age theory, yung young earth theory, yung old earth theory, pati po yung pre-Adamic gap theory. Tinuro po yan sa amin sa Bible School. And then ako po ay personally na-convict ako at na-convince ako na ang tamang stand para sa akin ay yung tinatawag na pre-Adamic gap theory. Yan sa akin po, between Genesis 1:1 at Genesis 1:2, meron pong nangyari dyan na hindi na po idinitalye ng Biblia.
Ayan, hindi na idinitalye. Kasi ang concern po ng Panginoong Diyos ay yung ating salvation. Alright? So, tingnan natin, bago tayo magtapos, medyo napahaba po tayo, pero tingnan natin yung mga nagpaabot ng kanilang comment, ng kanilang, inabot tayo ng 1.5 oras. Pakiano mo nga dito, hindi ko makita. Praise the Lord. Mabati man lang natin yung ating mga nakinig. Yan. Tama ba? Yan. Ayan. Okay. Tingnan natin, dami ng mga sa atin, mga sumubaybay. Ang mga nanood sa atin, kanina nakita ko ay nasa 40, Praise God. Ito, Pastor Jan, naputol yung text ni Pastor Jan. Kung sa pag-aaral sa school, dapat muna dumaan sa review siguro ang sinasabi niya dito. Pastor Jan. Yeah. Okay. Asan pa dito? Yung mga nahuli, Yan. Eto, Ella Benson's fake ang account. Pag ayaw magpakilala ng tunay, magpakilala ka na lang, brother, Tikom si Kopel. Eto na, yung kay Pastor Jan. Kung sa pag-aaral ng school, dumaan muna sa primary o kinder, elementary, hanggang sa college. Kung dumiritso ka sa college, mahirapan ka sa unawa. Tama po yan, sinasabi ni Pastor Jan. Kasi yung mga nakasubaybay dito, malinaw sa kanila May nagsasabi nga, malinaw pa sa sikat ng araw, malinaw pa sa tubig. Kayo lang naman po kasi hindi nyo naumpisan. So hindi ko po kayo inaano dyan. Umpisan ninyo para maintindihan po ninyo. Sabi ni Pastor Jan, ganun din ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi ka dumaan sa pasimula, diretso ka sa bagong lesson, malilito ka talaga. Balitkan mo kaibigan sa pasimulang aral. Ayan. Pareho tayo, Pastor, walang masyadong gadget. UPC Castellana kay Pastor Armando Caranto po. Yes, si Pastor Armando Caranto, galing po yan sa UPC Tondo kay Pastor Nomer. Kung tawagin po namin yan sa Tondo ay Kuyang. Yan, sapagkat siya po yung Pastor Arman, hindi ko sinasabing matanda ka na. Meron pa naman yung mga quarantine ngayon, yung mga senior citizen. Huwag naman ganunin. Yung mga 60 years old pataas, medyo sana po panawagan natin sa government ay medyo naman. Kasi yung mga pastor natin, marami dyan, mga 60 years old na pataas. Pero ang titikas po niyan, mga malulusog yan. Amen. At sila po ay mga preacher ng Word of God. Nangangaral, evangelism, etc. Malalakas po yan. Si Pastor Armando Caranto, malakas po yan sa biyaya ng ating Panginoon. Okay. Sister Marilo Panganiban, clear. Yan. Parang shampoo lang, Ella Benson's tama, lagi magbasa sa Bible at ang Diyos ay magbibigay ng tamang kaparaanan. Glacy Latayan, ayaw lang nilang tanggapin dahil sa samahan sila nakadepende. Pero hindi sila maliligtas sa samahan. Len Barido, Pastor, good evening. God bless po. God bless po. Maliwanag po ang turo nyo. Kailangan lang pray upang maunawaan. Yan. Kopel, mag-pray ka lang. Mark Sistina, amen. Beloved Sister Christy, sa tao lang sila nakikinig kung ano ang sinasabi sa kanila, yun ang sinusunod nila. Dapat magbasa din sila ng mga salita ng Diyos araw-araw. Yuli Albaw, ang paniwala kasi ng Jehovah, ang kingdom daw ng Diyos ay andito na sa lupa. Kung nandito na sa lupa ang kingdom, di sana wala na tayong kaguluhan. Okay rin yung sinasabi ni Sister yun. Pinaliwanag ko yan, yung 2 types of the kingdom, sa preaching ko yata, di ko pa napaliwanag dito. Siguro, isang bisis ipaliwanag ko rin yung 2 uri ng kingdom. Yung 2 types of kingdom, yung 2 aspects of the kingdom. Meron kasing literal kingdom, merong spiritual kingdom. Carlo Tristan Bongo, amen, Pastor. Sinya Enriquez Oira, hingin po sa Panginoon ang wisdom and knowledge. Yes, sabi ko kanina, yun pong wisdom, yun pong knowledge, yan ay katangian na mayroon ng Diyos na pwedeng ibigay sa atin.
At kapag ka meron tayo ng wisdom, karunungan at kaalaman mula sa Diyos, nagagalak po ang ating Panginoong Diyos. At siyempre si wisdom, natutuwa po yan. Amen. Yun ang ibig sabihin ng talata, na yung wisdom, si wisdom natutuwa sa tinatahanang lupa in the habitable part of His earth, yung daigdig na kung saan may mga nakatirang tao, natutuwa po si wisdom. Yan. Okay. Imalin. Yan, si Imalin. Sino ba to si Imalin? Si Imalin ba yung sa taga-Kamaligan? Yan, puro Lin ang pangalan niya. Si Edlin, si Imalin, si Emeline, tapos si Evelyn, puro Lin yan sa Kamaligan. Sister Merced Matoto, ayan, si Ninang Merced po, nanood din po sa atin. God bless po, Ninang, at ingatan kayo ng Panginoon. Amen, praise the Lord Jesus. Yan. Thank you, Pastor, beloved Sister Christy. Lilikhain pa lang pala. Opo, hindi pa nilikha. Isaiah 65 verse 17. Maglilikha pa lang ang Diyos. Lilikha pa lang siya. Hindi nakalikha na. Ayan. Asan na ba yung talata na yon? Ipakita nga ulit natin yung talata. Yan. Para at least maging klarado sa ating mga kababayang nakikinig at sumusubaybay sa programa. Ito po, pakita natin, hindi po nilikha, lilikhain pa lang. For behold, I create new heavens and new earth. Basahin nga natin sa Tagalog, itong Isaiah. Ayan. Okay lang naman, nasa Facebook naman tayo mga kapatid, walang problema, wala tayong oras na binabayaran, kaya okay lang, medyo humaba-haba ng konti. 65 verse 17. Basahin ko po sa Tagalog. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit. Lumilikha, prophecy, lumilikha, hindi pa nakalikha. Kasi kung yung sinasabi nila na His earth, habitable part of His earth, meaning, kung doon na nakatira ang Diyos, nilikha na yun, tapos na. Hindi po, mali lang yung pagkaka-interpret. Amen. So maraming salamat sa ating Panginoon, at sa mga nakinig, sumubaybay sa programa natin, sa New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world. Amen. Wag lang po tayong magsawang makinig, at sumubaybay sa programang ito. Sige po, magpadala kayo ng mga tanong. Total, naaral naman natin ano yung mga paraan ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu Santo. Yan. Isusunod natin dyan yung Christian living. Pagdating naman po sa Godhead, naniniwala tayo, mayroong Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay Espiritu. Pangatlo, iisa ang tunay na Diyos. Itong Diyos na Espiritu na iisa, nagkatawang tao. Sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. So yun lang naman po yung mga basic dyan. Huwag po kayong malilito. Kaya yung mga tanong ninyo, madali lang pong sagutan. Basta't alam natin yung basic. So sa lahat po ng nakinig, amen. At sumubaybay sa programang ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Malo Panganiban, thank you Lord. Salamat po Pastor. Amen. Salamat din, Sister Malo. Praise God, namimiss ko na yung church. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Kumusta yung papaya dyan? Nahinog na. Okay, sa Sunday po, yung mga primary leader ng church, magmi-meeting po ulit tayo. Maganda po, na-upload na ni Wawa, ni Joshua yung Zoom. At meron na po kayo niyan. So mag-Zoom po tayo, mag-usap po tayo via Zoom sa Sunday afternoon. Lahat po ng kapatiran sa Naga, ini-encourage natin na mag-join po kayo doon sa ating group account, yung church account natin, yung New Life UPC Naga, sa mga kapatiran natin sa Naga City. Amen. So, maraming salamat po at God bless sa lahat. Si Teacher Miles, thank you po Pastor Rani Cometa, glory to God. So salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayong
lahat ng ating Panginoon. Dakila ka, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. I-bless niyo po ang bawat nakinig at sumubaybay sa programang ito. At i-bless mo kami financially, Panginoon, upang lalo pang magpatuloy ang pagtuturong ito ng Bible Study Live sa Facebook upang ang mga kapatiran ay magkaroon po ng tsansang makapanood, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan at sa mga kapatirang mayroong karamdaman, hipuin niyo po sila. Sa mga kapatiran po Panginoon, na nangangailangan ng kalakasan, palakasin mo sila ng iyong mga salita. I pray, Panginoon, ang De La Peña family, Pastora Susan, Panginoon. Amen. Brother Chris at ang kanilang pamilya, Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, hipuin mo ang kanilang puso, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan at kaaliwan sapagkat sila po ay iniwanan na ng kanilang haligi ng tahanan, Panginoon. O God, I pray in the name of Jesus Christ na ang comfort mo at pag